Ayan. Mga kabunyog, mga kababayan, bigyan lang po natin ng reaksyon itong pagiging sanggano na naman po ni Rodrigo Duterte. Nagsanggano na naman nung isang araw lamang, no? Ano po yung ginawang pagsasanggano ni Kanor? Si Mang Kanor po ay nagbanta na naman dito po sa Secretary General ng House of Representatives, si Sec Gen Reginald Velasco. So ang sabi ni Kanor, siguro hindi na naman nakainom ng gamot ito nung isang araw lang. Nagbanta po siya na ang sabi niya, ito po sa Bisaya ang sabi niya, sa interview po ng kanyang best friend na si Kibuloy dyan sa SMNI. No, live po, sinabi ni Kanor dito kay Secretary General Reginald Velasco, kumuton ko na imo baba. Kaya nung sa ating mga kabunyog, pinatranslate ko, salamat kay Kabunyog Cristina, ang ibig palang sabihin nito, pilipitin ko ang iyong baba. Yung pwedeng bibig, no? Pilipitin, o ano bang ibig sabihin nun? Ano? O pigain, lamutakin ang iyong bibig o ang iyong baba. Yun po ang sabi ni Duterte dito sa Secretary General ng House of Representatives. Sunod-sunod na po itong pagiging sanggano talaga ni Duterte. Sa bagay, dati naman na talaga tong sanggano, ugaling sanggano na mamamatay tao, humirit po na naman. At ang pagbabanta po na ginagawa nito, live po na sinasabi niya sa buong Pilipinas na tila baga wala nang batas sa Pilipinas pag siyang nagsasalita. Astang siga po talaga ito. Kaya nagtataka ako dito sa Philippine National Police, sa Department of Justice, wala ba kayong gagawin dito kay Duterte? Hindi nyo ba to kakasuhan man lang? Alam nyo kung bakit po siya nagbanta na naman dito, nag-utak sanggano na naman si Duterte dito sa Secretary General ng House of Representatives, si Reginald Velasco. Dahil sinabi ni Reginald Velasco, yun nga po, sinasabi niya, nag-release ng statement si Velasco na sinasabi, dapat hindi nagbabanta si Duterte. Or hindi lang po pagbabanta, yung sasaktan niya yung miyembro ng mga kongreso, no? Bilang institusyon dapat igalang. Ganun po yung statement ni Velasco. Yan po ay nag-ugat doon sa sinabi naman ni Duterte, doon sa papatayin niya yung mga kagaya ni Franz Castro. Diba? Ganun yon. Ngayon, syempre, nag-react yung Secretary General. Ito po ang naging sagot ni Duterte. Kumuton ko na imo baba. Lalamutakin niya or pipigain niya yung baba o yung bibig ng tao. Ganyang kabastos, ganyang kasanggano. Secretary General ito ng House of Representatives. Kaya nga kung ito, SecGen na po ito ng Kamara, ng Kongreso, paano na lang kaya ang mga karaniwang Pilipino na ginaganito ni Duterte? Kaya nga 'di ba inamin din niya mga kabunyog, mga kababayan, yung patayan naman na ginawa sa Davao gamit ang Intel Fund, ang pera ng bayan. Inamin niya rin 'yan. Wala tingin natin hindi na 'to nakakainom ng gamot. Sumosobra na talaga. So dapat ito kasuhan 'to ng Philippine National Police, Department of Justice, dapat ito kasuhan din ng sana matuloy na yung pag-file ng kaso ni Franz Castro dito kay Duterte. At sana itong si Secretary General Reginald Velasco, sampahan nyo tayo ng kaso, sir. Sampahan nyo ng kaso si Duterte. Ang naghahambog-hambog na naman, pinapakita niya sa buong Pilipinas na tigasin siya, na parang siya na ang batas, sasabihin niya ang gusto niya sabihin. Kahit na naman po, again, pagbabanta po ito, pagbabanta at pananakot sa tao. Mananakit na naman ng kapwa-tao si Duterte. Anong ibig sabihin niya? Kaya mayabang pang sinabi ni Duterte, i-translate nyo na lang yung sinabi ko. So, ganun siya kahambog. Ganun siya kahambog. Wala tayong pakialam sa away niya sa mga buhaya sa Kongreso, kung sinong mga politikong kaaway niya, si Romualdez. Pero sinasabi natin dito, itong si Duterte ay talagang pinapakita talaga sa buong mundo, sa buong Pilipinas,
sa harap ng mamamayang Pilipino na siya ay astang siga-siga, sanggano. Sanggano itong si Canor. Ayan. So, yun po mga kabunyog, mga kababayan, ito yung maikling reaksyon lamang. Talagang yan ang uri ng mga leader na sana ay isuka na at patuloy na isuka pa ng mga Pilipino. Si Rodrigo Canor Duterte na nagbanta po sa Secretary General ng House of Representatives. No? Pahabol lang natin, binabati natin ng maligayang kaarawan ang ating kabunyog mula sa Muntinlupa, kabunyog Esther Felipe. Ma'am Esther, happy birthday sa iyo, no? Mabuhay ka, maging masaya ka hanggang gusto mo. Ate Esther, kabunyog Esther, no? Muli, ito si Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Napapanood tayo sa YouTube channel natin, Bunyog Pagkakaisa. Sa ating FB page, Bunyog Pagkakaisa, public page at sa Enso Recto page. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.